Opo, 3 years na po sa pwesto ang Pangulo. Ngayon lang po ba ninyo napansin itong mga problemang ito kung matagal na po pala? Ladies and gentlemen, Yusek Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Aksyon, aksyon, at aksyon ang utos ng Pangulo. Pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at hindi pagbabakasyon ang pinagtutuunan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis na inaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. ang pangakong mabilisang short-term solution. Ito ay naipatupad na. Dumating ang 1 megawatt rental genset ng SIPCOR mula sa Santa Rosa, Laguna na in-install sa SIPCOR plant sa Lazi dahil sa utos ng Pangulo. Ito ay para maibsan paunti-unti ang krisis sa kuryente sa SIQHOR at matugunan ang hirap ng mga residente. Ngayong araw ay darating din ang 2 megawatt gensets ng NEA mula sa Palawan na ikakarga naman sa isang chartered LCT patungong SIQHOR. Sa loob po ng 11 hours ay makakarating na ito. Ano ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? Dapat makumpleto ang installation at commissioning nito bago sumapit ang June 15 upang maabot ang buong kapasidad ng supply ng kuryente para sa mga tahanan at kabuhayan sa isla. Ano ba ang ibig sabihin ng problemang ito? Nitong June 11, 2025, personal na binisita ng Pangulo ang SIQHOR at naramdaman niya ang hirap ng mga residente rito dahil sa kakulangan ng power supply na nagiging sanhi ng malawakang brownout sa lugar. At dahil kulang sa power supply, problema na rin ang supply ng tubig. Sino ba ang hindi madidismaya? Simula May 13, 2025 ay walang kuryente. May blackouts na nagtatagal ng 4 hanggang 6 na oras kada araw. Ang ibang lugar naman ay may kuryente lang ng 2 hanggang 5 oras. Apektado na ang turismo, serbisyo medikal, edukasyon, komunikasyon, at sanitasyon. Ang SIPCOR sa pamumuno ng Prime Assets Ventures Incorporated ni Mr. Manny Villar o ng Pamilya Villar ay may 20-year power supply contract sa Procelco mula taong 2015 para magsilbing power supplier sa nasabing probinsya. Nangako na magandang serbisyo pero pangakong napako. Maraming isyu ang dapat tugunan ng SIPCOR. Very low fuel supply inventory, delayed procurement and unavailability of spare parts, and unsynchronized preventive maintenance of diesel power facilities. Power plant operations with expired certificate of compliance and rental generator sets operating without permits. Gugugulan ito ng pondo at oras ng administrasyon para sa ikagiginhawa ng mga mamamayan sa SIQHOR na dapat ay responsibilidad ng kumpanyang pinagkakatiwalaan ng pagiging power provider. Sa ngayon, ang pinadalang genset ng SIPCOR ay may problema rin. Hindi gumagana na maayos kaya mag-i-issue ng show cause order ang ERC sa SIPCOR. Pati problema sa supply ng tubig sa isla, good news ito. Nasolusyonan na ng luwa dahil sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Ang pangako ng Pangulo, pananagutin ang mga responsable sa krisis na ito. In the short term, nagpapunta tayo rito ng mga genset, ng malalaking genset, 2 genset galing Palawan. Pagka naikabit na yon at mapaandar na yon, kompleto na ang supply. And we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution so that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Nitong nakaraang linggo ay nangako ang Pangulo na mabilisang solusyon sa kakulangan ng tubig dito sa eskwelahan ng Malolos at San Miguel, Bulacan. Pinakilos agad ni Pangulong Marcos Jr. ang luwa na mabilis namang tumugon sa direktiba ng Presidente. Makakasama natin si Atty. Jose Moises Salonga, Presidente ng LUWA upang ibigay ang detalye patungkol sa pakikipag-usap sa prime water ng mga Villar at Pamana Water ni Lucio Co.
Magandang umaga, Attorney Salonga. Magandang umaga po, Yuse Claire. Over the past week, matindi pa sa tawag sa 8888 ang nakuha namin kasi mismong presidente ang nag-advocate sa mga consumers. So we had no choice but to act forthwith. I'm here to give an update regarding the schools in Malolos. Dalawa po yung schools na yon, yung Santissima Trinidad saka Barihan Elementary School. Apparently, meron pong DPWH contractor na tumama sa isang linya ng tubig doon, late May. So, ang nangyari, bumaba yung pressure ng less than 51%, and that caused the issue na walang tubig doon, na mahina ang tubig. Ang ginawa po namin, nagpadala na po kami ng mga tao doon at kinumpuni, inayos, at today, ang promise kasi is by Monday, and today we're happy to report na may tubig na po doon sa dalawang schools na yon. Operational na po. Pangalawa, doon sa San Miguel naman po, Tibagan Elementary School. By the way, yung sa Malolos po kasi nahirapan ng konti kasi may complication yun. Naka-joint venture po yun sa Prime. So ngayon, kami na yung gumawa with the Water District. Meron na pong tubig ngayon. Yung isa naman po sa San Miguel, Bulacan, Tibagan Elementary School. Again, it's under a joint venture agreement with Pamana under Mr. Ko. Ang issue naman po doon hindi siya konektado doon sa main distribution line ng Water District. Apparently, nasa isang deep well lang po na oversaturated na ng demand. Ang nangyari po ngayon, right now, kinukumpuni at para malagay na mismo sa distribution line ng Water District to ensure that there's enough pressure for water to flow effectively para naman sa tamang sanitation sa needs ng mga estudyante. Okay. Meron po pang isa po, mag-update rin po ako regarding Siquijor. Again, mismong presidente ang nagbigay ng direktiba na ayusin ang problemang kuryente at tubig sa Siquijor. We're happy to take on that challenge by saying that LUA already coordinated with the nearest water district, which is Dumaguete City Water District. It is again under a joint venture with Metro Pacific, and they have already agreed that they will lend a water lorry, and a genset. Dadali na yun sa Siquijor Island. Note that we also have identified a water source para pagkukunan ng tubig ng water lorry na yun, and the genset na ipapadala doon is only for water operations. So iba pa to doon sa pinadala ng NEA and iba pang relief gensets doon. This genset is just for water operations. Also, last week we have approved a financial package for the upgrading of the Siquijor Water District. So with that, the long-term solutions would be met as well as short-term needs of the water district. Thank you, ma'am. Questions for Attorney Jose Salonga, please. Christian Yusores, Radyo 630. Good morning po, Attorney. I think late April or early May, meron ding naging directive po ang Pangulo na imbestigahan yung iba pang concerns at complaints sa services ng Prime Water, not just in Bulacan but other areas. Meron na po bang result yung investigation na yun? We are already finishing our report. Hindi ko lang mapipreempt. Bibigay po namin sa Presidente yun. And after his appreciation of the facts, then we'll be able to share the contents of such report. Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Attorney. Update lang, sir. Maliban po dito sa Malolos and sa San Miguel, Bulacan, kung meron din po kayong mga info, kung may iba pang mga paaralan na may same na problem sa tubig? Actually, lahat po, 532 water districts, pinadala namin ng memorandum circular with an attached form to report all issues regarding water supply sa kanilang water districts. This covers both private and public schools. We are now processing all of those reports and we can hand it to you or share that to you once we've finished. Hopefully,
by Monday or Tuesday. Ito pong memorandum circular, sir, right after lang nung nag-utos si Pangulong Marcos. Immediately after. Yes, immediately after. Thank you po. Thank you, Maricar. Next question, Eden Santos, Net25. Sir, wala po bang plano ang luwa na i-take over yung mga water, yung mga sinusuplayan po ng prime water para naman masiguro natin na tama, may sapat na supply ng tubig at malinis po yung na ibibigay sa mga consumer? It is one of the things that we may look at, but it's not really, ang solution doon is to provide water immediately. Now, I believe the contracting party has obligations to meet. So, una, simulan natin doon. Once, if hindi talaga magagawan, we'll cross the bridge when we get there. Matagal na po itong mga joint ventures na ito ano po, ng Prime Water. Bakit po humaba pa ng tumagal pa ng ganito sa ilalim ng Marcos administration? Ngayon lang pa talaga lumutang itong mga problemang ito? Kasi dati po marami na rin kami naririnig na Yes. issue about sa service at saka po sa supply ng tubig ng Prime Water. Mabuti na ngayon na na-actionan. No? Kasi actually marami na talagang issues to even before pa the Marcos administration came. In fact, lumobo nga to before pa eh. So right now, napapansin na. So I think that's something that we have to be happy with, that right now we are actually taking care of the consumers who are affected by this problem. Opo, 3 years na po sa pwesto ang Pangulo. Ngayon lang po ba ninyo napansin itong mga problemang ito? Kung matagal na po pala? Actually, ma'am, kung 3 years na po ang Pangulo, 1 year pa lang ako. Ngayon ko na ina-actionan. So maybe we should be asking other previous administrations. But I think to be fair with them, they have addressed the situations also. Ngayon lang yata lumala. Thank you po. Ivan Marino. Sir, I understand you said you're coming up with the report, and then after the President appreciates the facts of the report, i-share nyo sa amin. But what is the expected outcome of such a report in terms of improving the service of the areas covered by Prime Water? Okay, what we plan to do is to come up with short-term solutions as well as a systemic long-term solution regarding this matter. No, it was unprecedented. By PD 198 did not contemplate joint ventures with water districts. So that's something that we have to face right now. No, it's part of development and evolution of our economics. So after we present, we will address it in 2 ways. Short-term solutions and a long-term systemic solution regarding this matter. Kasi utilities to hindi talaga nasosolve ng mabilisan. And what are we looking at? Is there a possibility that the contracts entered into by Prime Water will be rescinded in favor of government so that we can probably improve the service? Kasi yun naman ho ang bottom line natin dito, hindi ba? Bottom line. Pero titingnan muna natin all legal solutions. Kasi the solutions here is both commercial and legal. So, again, once after the President appreciates the facts of the matter, then I can elaborate and elucidate. Thank you, Ivan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Sir, yung sa Siquijor, ang nabalitaan lang kasi namin may problema sila sa kuryente, pero meron din pala silang problema sa tubig. Could you give us yung situation po ng water problem nila doon at gaano ito kalala? Well, a lot of people don't know that most of the time, yung water situation natin is dependent on the power situation. Water pumps are run by electricity. And I believe one thing here is, sadly, it's a Villar affiliated firm also. So Sipcor Power is I think under the umbrella of Prime Resources, or parang ganun na nangyari. So once usually nawawalan ng kuryente, there may be a lack of capacity to pump water in the distribution network. That's why one of our solutions is to ask for a genset to be provided there dedicated for water operations. Kaya kahit mawalan ng kuryente doon, ma-assure mo naman yung mga tao, may tubig naman kayo.